nice people, this is your Davawanyang Banatera. Welcome to my channel! Ayan guys, no, ipiplex ko ang aming syudad. No, syempre Davao City dahil proud Davawanya tayo o proud Davawanyo. So nandito pa lang yung lola nagpapahangin, no, isa sa proyekto ng dating Pangulo, no, other than Tatay Digong, no, Costa Road yan, no. Ang Costa Road ng Davao City ang pinakamagandang Costa Road sa Pilipinas. O, di ba? Kita nyo, aside na maganda, napakalinis pa. Ayan guys. Kitang-kita nyo yan guys, yung modernong bus. Yan po ay isa sa mga proyekto, no, ng aming mayor, no other than Sebastian Duterte. Libreng sakay. Actually, isa yan sa mga proyekto sana ng ating Pangulo na si BBM. Isa yan sa kanyang pinapangako, no, na ibigay niya sa Davao. Kaso lang, busy yata siya, no? Iba ang kinabisihan na niya, iba yung binadgetan niya, nabulol tuloy ako na hawa, charot lang, yung flood control. Kaya ayon, ang local government ng Davao City nag-isip ng paraan. Kaya yung perang ginastos dyan ay galing sa budget ng Davao. At syempre, this year, no, December, ay madagdagan pa yan ng 20 modernong bus. So, maging 30 na yan. O, di ba? Galing. Iba talaga pag hindi magnanakaw o hindi kurakot, no? Yan pala ang San Pedro Street, no? Ito yung kauna-unahang kalsada o kalye ng Davao City. Yan din ang San Pedro Cathedral. Nakikita nyo, kauna-unahang simbahan din yan ng mga Katoliko. So, ayan guys, kita nyo, may napansin kayo, ang linis, no? Ang linis talaga ng Davao City. Kaya naman ang Davao City ang pinakamalinis na syudad sa Pilipinas at pumapangalawa ito sa Southeast Asia, pumapangalawa sa Singapore. Ayan guys, kita nyo yan? Another project. Iba talaga ang mga Duterte, puro proyekto. Hindi pamumulitika. Yun ay libreng sakay, no, para sa mga estudyante, no? Siyempre, yung walang pamasahe, o diba, libreng sakay. O, kita nyo? Ganda ng aming City Hall. Simple lang. 100 years na yan. Ilang mga lindol na ang dinaanan yan. Pero ayan, strong pa rin. Parang Davao City ba? Davawanyo is strong as one. O, diba? Hinihinga lang lola nyo. Break muna tayo. Wala nang init-init mga pangga. Kay kapoy na. Ayan. Kita nyo, kahit medyo matraffic, relax lang. Cool na cool pa rin, no? Yung ating mga uncle, yung ating mga yung nagda-drive ng kanilang sasakyan, o, di ba? So, kasi syempre, Davawanyo is disiplinado. Kita nyo? Dumadaan sa pedestrian, o, di ba? Kaya, pansin nyo yan, mapapansin nyo talaga. Pansin nyo, no? Super duper linis. So, lahat ng angle, no, linis talaga. Ayan po, guys. So, actually, aside na malinis ang Davao City, isa din ito sa pinakaligtas o safest city sa ating bansa. At hindi lang yan, na-recognize din, no? Number 3 or third most safest city in Southeast Asia. Ganun ko sikot ang Davao, kaya nga maraming inggit eh. Anyways, dahil maulan ngayong buwan, no, buwan of July, so gabi-gabi umuulan. Kaya may binabaha talaga na ibang mga lugar. So, syempre, maulan na panahon. Actually, hindi lang ang Davao ang binabaha. Halos sa Pilipinas, ang nakaganda lang sa Davao, madaling humuhupa ang baha. Hindi yung magtatagal at walang mga flood control na napabalita ang may naanod o nasira. Hindi kagaya doon sa Luzon, nakasama sa mga naanod yung mga flood control. At saka hindi lang, no, marami talagang mga ghost project na napabalita. Pero alam naman natin na, alam nyo na hindi nakapokus ang gobyerno para imbestigahan yan. Paano nila iimbestigahan na sila din yon? Charot, yun naman ang katotohanan. Hindi na lang natin itudo, baka may dumaang trolls, baka magalit na naman. Ayan. So anyways, kita nyo, no, yan ang pinaka mataas, oh, di ba? The tallest, ano ba na? No, pinakamataas na gusali dito sa Mindanao. O, kanto siya, mauto. Anyways, ayan guys, kita nyo, napakalinis talaga, no, kahit saang anggulo. So talagang napatunayan talaga ng mga Davawanyo disiplinado. Hingal muna tayo mga inday o mga dudong. Okay guys, ipagpapatuloy na natin ang ating voice-over. Ang Davao City, yan, pag-usapan muna natin yung nakaraan, yan, history. After the EDSA Power Revolution of 1986,
napakagulo talaga ng Davao. Ika nga, ito'y tinaguri ang Nicaragua ng Pilipinas. Araw-araw may patayan, ika nga sentro ng druga, maraming mga rebuilding NPA kasi ito yung pinakamalaking syudad sa Mindanao. Kaya nga takot yung mga negosyante na mag-invest sa Davao dahil natatakot sa mga rebuildi dahil sa extortion. Kaya naman noong 1987, tumakbo si Tatay Digong, no? I think at the age of 44 bilang Vice Mayor. Nangako siya na one of this day ang Davao City ay maging safest city, no? Sa ating bansa. Women could walk at night without fear. Ayan, no? Ika nga yung mga pamilya, ika nga hindi matatakot na yung kanilang mga anak kahit nasa labas ay talagang makakauwi ng ligtas dahil ligtas ang Davao. O, di ba? Ika nga gagawin niyang ligtas na syudad. O, Duterte make the street safe at talagang nangyari yan after many years. Kaya naman ang Davao City from Nicaragua ng Pilipinas o ika nga war zone, ngayon, isa na sa pinakamayamang syudad sa Pilipinas, no? Ika nga napasok, no? O, nakasama sa top 10. O, nalamangan pa nga namin ang Cebu dahil number 8 kami. Number 9 lang ang Cebu. And aside from that, ang Davao City ang tinaguri ang the best city to work, to invest, and to visit in the Philippines from 2025 hanggang ngayon, 2026. Diba? Kasi nga dinadagsa ito ng mga local at foreign investor dahil tiwala sila sa mga namumuno. Ika nga, peace and order. Iba talaga pag may legacy. Iba talaga pagtatak Duterte. Kaya naman, Davao City, solid Duterte talaga. Siyempre, nakita namin kung gaano nanungkulan ang mga Duterte sa amin. Ika nga tapang at malasakit. Kaya naman, mahal namin ang mga Duterte. Hindi lang Davaoanyo, pati ang buong Pilipinas. Ayan guys, so magbabay na po tayo bago ako magbabu. Huwag niyong kalimutang i-subscribe ang aking channel, pa-like and paki-click na rin ng bell button para lagi kayong updated pag may bago tayo. God bless everyone! Bye-bye!